nalalaman doon kung gaano siya kabilis lumaki, anong month siya namamatay, anong edad siya namamatay. So like for example, 6 months lang, and then kinukuha mo na yung maliit. So wala nang mag-continue pusit pa sa next month kasi kinukuha na yung maliliit. Okay. So for sustainable practices, kailangan natin malaman kung gaano sila kabilis lumaki at yung sustainable na size talaga na dapat kunin. So yun binibigay namin sa kanila. Actually, we also correlated it with the reproductive biology. So anong month siya nagmamature, like ready to spawn na, pero kinuha mo na yun. Kinuha mo na. So kinuha mo na, so wala nang magkukunti. So sometimes meron din kasing mga marine resources na hindi na nabigyan ng chance na mag-reproduce, kaya nawawala bigla sa natin, sa ocean. I mean, sa stock within that place. Magandang araw mga kapwa siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute. So ang guest natin ngayon is a PhD student at Kochi University in Japan. She graduated BS Biology, major in General Biology from University of Southeastern Philippines, and Masters in Biology from UP Visayas. Before going to Japan, she also worked as a research assistant, and her research interests revolves around cephalopod, ecology, biology, and geochemistry. So without further ado, let's all welcome Miss Jessica Legaspi. Hello. parang nahihiyak. No, formal kalit. Hello everyone. Good morning. Good afternoon. Ayun. So siguro lang backstory lang kasi by next year i-feature din natin yung ibang PhD students sa Kochi University. Mga kasabayan din ni Jessica na nagpi-PhD. So, na-meet ko sila Jessica nung pumunta ako dati sa sa Kochi Core Center. Tapos, isang hapon, ginambala ko sila sa office nila. Sabi ko, hello, Pinoy po ako. Tapos, ayun, wala na silang nagawang trabaho. Yes. Joke. Ayun. So, thankfully, pumayag naman sila mag-guest sa podcast. Yan talaga yung pinunta ko dun sa Oh, really? Sa Kochi Core Center. Hindi ang mag-present. Ayun. Ang pag-usapan natin ngayon, PhD research na ginagawa ni Jessica dyan dito sa Japan. As usual, bago natin puntahan yon, kilalanin muna natin ang ating mga guests. Jessica, kwento mo naman sa amin, when did you realize na gusto mo maging isang scientist? Actually, hindi ko talaga siya agad-agad na-realize. So before starting my master's program, hindi ko lang kung ako lang ba, but really I am lost. Completely lost. So I don't know what to do back then. So but I entered master's. So my thesis advisor before introduced me to a research topic within a DOST funded project, Mollusk of Panay project. So at that time, I didn't fully appreciate the significance of studying squid. So akala ko lang kinakain lang natin yung inaadobo, di ba, ginagrill. Ginagawang calamares. Yes, calamares, fried calamares. But during our feedback seminar, before, meron akong results noon. So we conducted a feedback seminar. So I presented our research results to the fishermen
and fishermen organizations and the local government unit in our study site. So while my initial goal before was just to graduate masters, but I was amazed and struck by the impact our findings could have on our fishery management. So that experience really opened my mind or drove home the idea how important it is to study squids. So na-realize ko that before noon na I truly believe that by understanding them better, we can promote sustainable practices that not only help the resources to recover, but also help those fishermen or communities that depend on these resources. So parang, okay, may kabuluhan naman pala yung ginagawa ko. So from then on, naging interesado na ako mag-study about squids and naging curious kung ano-ano pa dyan about squids. I think lahat naman siguro tayo dumadaan sa ganong phase na lost tayo sa gusto natin gawin sa buhay. Kaya nag-masters na lang. Tama. But later on, na-appreciate mo na. Pero before ka nag-masters, like before pa nung high school ka, bakit biology yung pinili mo na college course? Hindi naman high school, hindi ako specific into biology na gusto ko talaga, but I really like science, all about science. So, nung after mag-graduate, parang may list of courses ako but related to science. So, kaya naging more interested na rin ako at dahil I think sa university na gusto kong puntahan doon sa Mindanao, yung in-offer na course is biology. So that's why nag-bio course ako. And then after that, kasi 'di ba sa UPV ka nag-masters and nag-RA na rin. Paano ka napunta from Davao to UPV? kasi meron akong kakilala noon na DST scholar din ng UPV. So I inquired and then dun, parang inline naman sa course ko na BS Bio tsaka MS Bio kaya nag-masters din ako. From masters, bakit ka naman nag-decide na i-pursue pa yung PhD? Okay, kasi para sa akin personally, sa akin lang to. Kasi para sa akin, parang hanging kasi pag hindi pag hindi ka nag-proceed ng PhD, parang masters parang kulang, parang may kulang. At saka nung after kong mag-study about squids, para pa talagang may kulang. Kulang pa ako sa knowledge, yung mga ganun. Kulang pa ako ng expertise about squids. So parang gusto ko pang i-explore more about my research field. Yung mo, di ba? Yung scholarship mo ay MEX din. Tama ba? MEX, Japan government. Yung application mo ba through Japan Embassy sa Philippines or through university recommendation? University recommendation. So, una dapat may ka, supervisor na contact before, and then after that siya na yung mag-recommend sa'yo sa university. So yan yung Kuroshio program nyo? Yes, for Filipino students. Okay. Ayun, so can you share itong Kuroshio program para sa mga sa mga nakikinig na baka interested din i-pursue yung... Yes, so we have a scholarship for Filipino students who are interested to pursue their PhD. So it's under Kuroshio Science Program. So meron kaming 3 estudyante na hindi ako. Yung university may 3 ina-accept na estudyante every year. 3 Filipino students. So kung gusto mo mag-apply, first mag-contact ka muna ng prospect na supervisor mo. And then
And then, kayo na mag-communicate. And then, after that, i-recommend ka niya sa university. So, around December, dapat may nakita ka ng supervisor. Tapos, yung deadline parang January or February. Ay, siguro dagdag ko na lang din sa sa mga viewers na baka hindi pa familiar dun sa Kochi, yung Kochi University kung saan sina Jessica, may partnership siya with 'di ba? Yung Kochi Core Center ng Japan. Kochi Core Center ng Jamstec, I mean. So, yung mga research niyo, pwede kayo mag-study din ng mga sediment core, 'di ba? Depende kasi yan sa supervisor. Kasi sa akin, yung supervisor ko, yung PhD thesis advisor, affiliated kasi siya sa Kochi Core Center. So, yung Kochi Core Center, anong tawag nun? Doon nakastore yung mga sediment core ng mga IODP So, drilling affiliated projects. siya. Oo. So, lahat, pwede ding geologist, ganun. Napaka-diverse ng field, ng expertise within Kochi Core Center. Ayun. So, dagdag ko na lang din siguro sa mga audience, yung Kochi Core Center, as I mentioned, dyan nakastore yung mga sediment core na nakukuha ng IODP. Tapos, 3 lang yung facilities na yan sa buong mundo. Ayan, yung isa sa Japan, yung Kochi Core Center. Isa sa Texas, sa US. Tapos, isa sa Germany, I think sa Bremen. And then, dyan sa Kochi, may dyan may malaking freezer sila dyan na nakastore yung sediment core. Nakakatakot. Yung total length nun parang more than 150 kilometers yata yung total length na yan. So, you can just imagine yung millions of years na history ng Earth. Pwede niyong aralin dyan sa institute nila. And yung reason din bakit ako napunta dyan last time ay dahil nga nag-present ako sa isang seminar ng Jamstec. Yung PhD supervisor ko, Jamstec scientist talaga siya. And then I work with this group of Jamstec scientists. Tapos sabi ng isa naman sa mga supervisors ko, present ko yung research ko dyan sa sa mga Jamstec scientists dyan sa Kochi. Kasi yung study area ko, offshore lang ng area nila. And then sabi nung director nila, may mga Pinoy students din daw doon. So ayun, hinanap ko sina Jessica. Nakita ko naman sila. Biglang pumasok. Yan talaga yung pinaka-backstory nun. At marami na po siyang nakilalang Pinoy. So madami tayong magiging guest dito sa sa podcast na galing din dyan sa Kochi University. Yung ginagawa mo dyan ngayon, di ba? Extension siya ng ginawa mo nung nag-masters ka, tama ba? Yung mga samples mo from Philippines, dinala mo dyan or hindi naman? Nice. Dinala ko siya pero hindi yung buong pusit talaga, yung earbone lang. So speaking of pusit, bali 2 papers ni Jessica yung pag-uusapan natin. Yung una, yung title nito, Age and Growth of the Indian Squid. Anong pronunciation nito? Eurotiotis dubaucelli. Ayan, Eurotiotis dubaucelli, analysis of statolith microstructure and length frequency data. At yung second is trace elements and the environmental factors influencing early life growth of the squid, Eurotiotis dubaucelli. First question, can you explain your paper in 1 sentence? So since 2 sentence na lang. The first paper, age and growth. In this paper, we studied the growth of the Eurotiotis dubaucelli. Its common name is Indian squid, because it is first discovered in the Indian waters. So we investigated 2 techniques to improve the understanding of the complex population structure of the squids. So the second paper, we investigated how trace elements of the squid Eurotiotis dubaucelli and the environmental factors that influence their growth. So, parang connected lang yung 2 paper na yan. From population to individual squid. So, siguro, muna,
bigyan mo muna kami siguro ng more on background dun sa species na to. Like, saan siya nakikita sa Pilipinas and maybe yung economic value niya and some other things na maybe interesting. So, yung Eurtutis tubocelli or Indian squid, nakikita naman siya all around the Philippines, but most abundant siya sa Visayan Sea waters. So, doon sa lugar na yun, malaki talaga yung fishery ng squid. A lot of luliginid squids, like a family of squids, na pare-pareho lang yung mukha, pero iba-ibang species siya ng pusit. But itong Eurtutis tubocelli, na-identify mo lang naman sila based on its morphology. Kailangan mong i-check sa microscope yung teeth, yung suckers ng arms nila, tsaka tentacles para ma-identify mo kung sino si Eurtutis tubocelli, Eurtutis edulis, kasi magkakamukha lang ng lahat ng pusit. So kung wala tayong pang molecular na for identification, we have morphology. So i-test mo lang yung arm suckers and then tentacle suckers. So yun para ma-identify. So napaka-importante ng squid na to kasi yung project namin before, yung na-rank siya second commercially important squids in Panay. So at saka lahat ang laki ng landings niya. So napaka-importante talaga siya na kailangan pag-aralan para maging sustainable siya for the next years to come. So for that reason, kailangan natin siyang pag-aralan. So yung ginagamit ko na pinag-aaralan namin for biology is we have statolith. So yung statolith, parang siyang otolith ng analogous siya, similar sa otolith ng isda. So, itong statolith, this is a ear bone, tiny ear bone found in the head of the squid. So, this is used for balancing and for their orientation, whether they should move up or down. So, gamit tong ear bone na to. And then, a lot of information ang pwede niyang ma-deposit sa statolith, so environmental condition, life history niya, at saka yan din yung ginagamit namin pang age ng squid, kung anong edad na siya, ganun, kung anong edad siya namamatay, anong edad siya na hatch. So, grabe, napaka-essential tool siya for fishery management na mga study sa squid. Ay, ito pala curious ako. Hindi to related sa sa study mo. Pero magkakaiba ba yung lasa kapag magkakaibang species ng pusit? Hindi noon. Same lang. Actually, same lang. For me. Pero fun fact, hindi na ako kumakain ng pusit. After. Nagsawa ka na. Hindi. After ko talaga mag-study. Pero masarap ang pusit. Masarap. Pero after kong pag-aralan siya ng ilang taon na ba? Around 7 years. Para na akong na araw-araw ko siyang nakikita. Ayoko na kumain ng pusit. Parang hindi na siya exotic na sa akin. Okay, pusit. Itatanong ko pa nga sana mamaya kung anong nangyayari sa mga pusit pagkatapos mong i-analyze kung kinakain nyo ba or tinatapan Depende. Depende kung naka-preserve na siya sa ethanol, syempre hindi. Pero pag fresh mo siyang dinissect, pwede pa siyang kainin. Pero hindi na ako kumakain, binibigay sa lab mates. Ayun. Very sulit pala pag mga nag-aaral ng marine biology kasi may libreng may libreng ulam. Nawala tuloy yung train of thought ko. Dahil sa pagkain. Ay, question pala, yung mga pusit na to, saang part sila ng dagat makikita? Like, gano'n sila kalalim dun sa dagat makikita? And paano nahuhuli? Marami kasi akong pusit na pinag-aaral, ang klase-klaseng pusit. But, yung itong Indian squid, around 50 to 100 meters yung habitat niya.
So, technically, siya, coastal or shallow water squid. Whereas yung isang pinag-aaralan ko, malaki, giant squid yun. So, tinuturing naman siyang oceanic or deep sea squid. So, yun, mga around more than 200 meters. Nakadepende siya. So, anong klase ng pusit yung habitat depth kung saan sila. So, for this kind of squid, coastal, around 100 meters. Kasi dyan ako na-curious kasi may mga times dati na nung nasa UPMSI pa ako, may mga cruise na nakasama ko and then sa gabi, di ba malakas yung ilaw ng mga barko tapos naglulutangan yung mga pusit tapos yung mga tao naman dun sa barko nanguhuli ng mga pusit. So yung mga ganun na pusit, galing pa yun sa mga ganyang depths tapos umaakyat. Kasi pag nighttime, nila yan feeding time. So, mas na-attract din sila sa light. Meron ding gear na attracted sila sa light. Kaya gabi, kung sa gabi mo siya nakukuha, meaning feeding nila yan, feeding time. Pag umaga, minsan spawning time nila yon. So, nakadepende din yon kung gano'ng kalaki. Usually pag morning, para sa akin based on my knowledge, kasi pag umaga mo siyang nakuha, medyo malalaki. Kasi nag-spawn siya. So, yung night naman, feeding siya. Kaya marami kang nakukuha din na pusit dyan. And yung mga gear na ginagamit, especially sa Visayan Sea, meron silang light attracting na gamit para mas attracted pa talaga yung pusit at marami silang makuha. So, ibig sabihin, mas recommended manghuli kapag gabi? Yeah. Pero abundant, depende sa abundant kasi talaga. Depende kung anong lugar. Kasi may lugar talaga na all year round, day and night, maraming pusit. Curious ako dun sa sinabi mo na giant squid. Kapag sinabing giant, gano kalaki yung giant and may threshold size ba para masabi na giant? Actually, para sa Pinas, tinuturing ko siyang giant squid kasi siya lang naman yung malaking squid dito sa Pinas. I mean recorded. Kasi meron pa talagang mas malaki talagang squid. Pero yung common name niya talaga is diamondback flying squid. So yung sizes niya nag-range into from 28 to 100 centimeters. Napakalaki. So sa Philippines lang to na Philippines na giant squid? Yung diamondback. Nakukuha, you mean? Nasa siya, abundant siya sa Japan, India, and Philippines. Actually, fun fact, itong squid na to, Thysanoteuthis rhombus kasi yung fins niya, rhombic yung shape. Kaya tinawag siyang Thysanoteuthis rhombus. Pero siya lang mag-isa sa family niya. Pero ngayon, may lumabas na paper. 3 pala sila. So, researcher from Japan, 3 klase pala sila. So, nirecommend nila na iba na yung pangalan ng nasa Philippine waters, around that waters. But hindi pa nila talagang ma-conclude na okay, ito ipangalan mo. Kasi dapat may morphology siya na i-complement mo siya sa morphology. So, but yeah, may 3 species na siya ngayon. Napakalaki niya, 30 kilograms. Magkano yung kilo na? Napakamahal. Yung study site ko, Tanyon Strait, Negros. So, yung okay. Rhombus na yun, around 200 to 400 kilos. Actually, yung pusit na yun, sabi nila, after nilang makuha, gina-transport nila, gina-export going to Japan. Tapos yun na yung ginagawa nilang sushi dito. Yun. Sabi ng mga fishermen. Nice. So,
pwede din pala tayo doon sa Pilipinas gumawa ng sushi natin. Pwede. Basta maging same ng kasing sarap ng Japan. Ayun, so bali yung giant squid, ito yung sa Tanyan Strait. Pero di ba yung study mo na to, ibang site siya, di ba? Tama ba? Ang Dovocelli. Yung Dovocelli. Visayan Sea. Visayan Sea. Ayun, so speaking about POSIT, siguro kwentuhan mo kami ng methodology ng research mo. Like, gano'ng kadami yung mga POSIT na in-analyze nyo, anong klaseng mga analysis, and mga ganon. Okay, sa first paper, connected lang naman pala. So, itong first paper na to, meron kaming ina-analyze na samples is around to 100, at least 100 per month na squid samples. So, sometimes umaabot siya ng 300 per month, ganun. Dapat consistent siya per month kasi the more na marami kang samples, the more na may makikita kang trend or pattern, di ba? So, yung first study, age and growth, may dalawang methods kasi kami na ginagamit to analyze the growth patterns of the squid. So, the first method, we examined it through the statolith. So, statolith, meron kanyang nakikitang parang growth rings. So, by counting them, kaya nating makuha yung kung gaano kabilis siyang lumaki, ganun, anong growth model. But yung second method naman, ginagamit namin is length-based using a software. Yung length-based naman, i-measure mo lang naman yung body size niya, lahat ng samples mo. So, i-measure mo lang yung body size niya. So, yun yung kino-compare namin yung dalawang method kung anong growth model ang best fit talaga or anong technique yung mas appropriate sa pagkuha ng growth model ng squid. Kasi yung traditional na method na ginagamit is yung length-based. Kasi hindi siya masyadong mahal, mas easier din siya, tsaka hindi masyadong matrabaho. But itong statolith, maraming methods. Kailangan mo pa siya i-polish, lahat. Tapos medyo, matrabaho, at saka mas expensive. At mas expensive siya compared sa length-based. But sa fishery kasi kailangan natin kung ano yung mas appropriate at saka kung ano yung consistent sa biology ng squid. So, i-explain ko na ba yun? Ay, kasi go. So after that, after naming mag-compare ng method, so nalaman namin na okay, mas appropriate gamitin yung statolith based na growth model kasi mas yun bang napaka consistent sa biology nila, having a short lifespan, rapid yung growth nila, whereas itong length-based naman, salungat siya sa biology niya, pero ginagamit natin kasi wala pang nag-aaral ng statolith-based na growth kaya nirecommend namin na mas better gamitin talaga yung statolith-based kasi mas siya consistent sa biology and para mas tawag yan, yung tama talaga ang information na mabibigay natin sa fishery management. So, yun. Paano nyo hinuhuli? Like, kayo mismo nang huhuli per month? Hindi. May field may field assistant. So, siya yung nakikipag-usap sa mga fishermen na bigyan mo ako ng ganitong number of samples. Pero dapat well-represented yung size range from maliit to malaki kasi bias kung malalaki lang.
Akala ko kayo pa mismo namimingwit ng ano eh. Pero hindi naman pala. Hindi, tinatransport lang din papuntang lab. Regarding pala dun sa kasi yung sinasabi mo, kailan gumawa ng accurate na growth model. Yung follow-up ko dun, bakit siya important na makagawa ng isang growth model para sa isang marine organism? Anong significance nun? Kasi sa fishery management, ang growth model isa siyang important parameter for management. And nalalaman doon kung gaano siya kabilis lumaki, anong month siya namamatay, anong edad siya namamatay. So like for example, 6 months lang, and then kinukuha mo na yung maliit. So wala nang mag-continue pusit pa sa next month kasi kinukuha na yung maliliit. Okay. So for sustainable practices, kailangan natin malaman kung gaano sila kabilis lumaki at yung sustainable na size talaga na dapat kunin. So yun binibigay namin sa kanila. Actually, we also correlated it with the reproductive biology. So anong month siya nagmamature, like ready to spawn na, pero kinuha mo na yun. Kinuha mo na. So, kinuha mo na, so wala nang magkukunti. So, sometimes, meron din kasing mga marine resources na hindi na nabigyan ng chance na mag-reproduce. Kaya, nawawala bigla sa natin, sa ocean. I mean, sa stock within that place. So kumbaga, di ko alam kung tama yung pagkaintindi ko. Kumbaga, parang malalaman nyo at what month best manghuli, and then at what month wag dapat hulihin para maka-recover yung yung population. Parang ganun. Parang may closing. Okay. Closed season pala. At yung sizes na dapat avoid catching this kind or these sizes of squid. Regarding that pala, baka outside na to ng study mo. Paano yun pag halimbawa yung mga fisher folk nakahuli ng mas maliit dun sa recommended na size? Talaga bang nagiging strict na kailan nila yun ibalik or problem. Nakakalusot? Actually, yan yung problem. Kasi pag nakuha naman yan ng fisherman, di ba, hindi na yun maibabalik kasi namatay na. But I think nasa management na kasi nila yan kami for us science nagbibigay lang tayo na ganito, ito yung recommended na namin, pero nasa kanila na yun kung paano nila implement. But I think yung ginagawa nila, sa pagkakaalam ko, nilalakihan nila yung mesh size ng net to avoid catching smaller squids. Ayun. So ngayon, doon naman sa second study? Actually, in that paper, we investigated the individual growth of squids and the environmental factors affecting their growth and also the trace elements. So first, the individual growth. Now, nung first study, may population. Kailangan naman natin malaman kung paano ba lumalaki itong individual growth, individual squid. So anong month yung pinakamataas na nag-grow, anong environmental factors yung parang suitable for them. So based on our result, yung early life stages ng squid at around 40 days, mas sila highly sensitive sa temperature at saka sa food abundance, especially yung sa female. We don't know why, but I think kasi kailangan marami kasing ginagawa yung female squids. Kailangan niyang mag-store ng energy, more energy for reproduction. So, parang malaki yung energy talaga. So, that's why probably medyo sensitive siya sa temperature tsaka sa kung yung yung food abundance sa habitat nila. So, yung trace elements naman, well, ito, preliminary investigation pa lang kasi yung trace element na dito na study. So, yung trace element,
parang nag-map, hindi nag-map ba? Ano lang kami, yung parang in-identify namin kung ano-ano yung klaseng elements ang andyan sa statolith. So preliminary pa lang siya, investigation, kasi sa next study na ginagawa ko ngayon, tinitingnan namin kung anong elements ang related sa movement, anong element ang related sa physiological changes niya, at anong element naman yung nagre-reflect ng environmental condition na na-experience niya from the day na nahatch siya until nahuli siya. So, yun yung gusto naming maintindihan. And kung like for example, strontium. So, saan ba siya pumupunta? Kasi yung strontium, related siya sa temperature. So, yung for other type of squids, kasi may negative correlation siya sa temperature. So, the more na cold yung lugar or yung habitat niya, the more higher yung strontium. That means pumupunta siya sa deeper or sa offshore or deeper part of the ocean. So, for us, kasi tropical country tayo, so hindi masyadong malaki yung strontium na difference. So, but meron naman siyang trend, but not so high kasi wala tayong autumn, wala tayong winter, ganon. But nalalaman namin kasi, hindi pa namin na-publish. Pero meron siyang strontium na related sa temperature, barium, related sa nutrient-like distribution sa ocean. And then, meron ding magnesium related sa growth rate ng squid. So, diba, yung unang study, yung individual growth ko, yung result namin, mas higher yung growth ng early life. So, which means, higher dapat yung magnesium na nandyan sa statolith, and then pa-decrease siya as they grow older. So, yun, nagko-correlate yung dalawa. And then, next is, ano pa ba? Magnesium, barium, sodium. Sodium naman, wala pa masyadong nag-aaral about sodium, pero may malaki kasing content na nakita namin. So, probably related siya sa physiological changes ng squid. So, kung tatanungin niyo ako, bakit may mga elements sa statolith na yan? Bakit? So, di ba, nakukuha nila yung elements sa surrounding water nila, and then through food. So, nadideposit siya sa statolith. And then after that, hindi na siya nag-change. Kaya, talaga, reliable method yung statolith analysis. Kasi nababacktrack natin lahat ng nangyayari sa buhay ng squid. Actually, curious ako dyan sa paano mo pinipili yung element na i-analyze mo? Actually, maraming element. Right now, ginagamit namin, I don't know kung familiar ka, yung laser ablation. Narinig ko lang siya. Okay. High resolution equipment na nag-a-analyze ng multi-elemental composition. So, yun, marami kaming element na nakita, but nagfo-focus muna kami sa kung ano yung napag-aralan ng mga previous studies. Kasi dapat tayo maging consistent. So, if ever may results. And then, hindi lang yun yung mga elements na gusto naming inaaral namin, but also yung mga elements na related sa yung mga heavy metals. So, but next pa yun? Next part of the study. But for now, yung mga habitat-related and physiological-related elements muna. Siguro short answer lang. Curious ako dun sa binanggit mo na heavy metals. Ano ba yan? Sign ba yan ng pollution? So, matatrack mo yung pollution pag gano'n? Nice. Merong isang study akong nakita. Natatrack nila.
Pero sa parang sa isda, otolith yun na nakita ko, wala pa akong nakita sa pusit. Pero we would like also to explore that field. Sa Pilipinas ba may similar na study sa'yo or ito yung first of its kind? Merong 1980 na study about squid na age. And then merong 2010. And then, but shorter kasi yung duration nila, hindi longer. And then yung number of samples medyo maliit, hindi. Tapos pa lang parang basic information. So yung ngayon sa amin, tinakil namin lahat ng kung pwede makuhang information from population, individual to reproductive, and then nag-continue sa my PhD, yung trace elements. So complete. Ang galing din talaga ng ano nga tawag dito? Statolith, di ba? Statolith. Katumbas na yung otolith sa isda. Tapos pareho sila na may mga 3 rings, di ba, na yun yung growth nila per year. Para sobrang powerful talaga nila na tool for parang, alam mo yun, yung environmental na studies. Kasi nung pumunta ako dyan, may isang Jamstack scientist na shinare niya yung isang study niya tungkol naman sa mga tuna. So tinitingnan niya kung saan part ng Japan pinanganak yung tuna na yun, kung sa may southern part or northern part. Yes. So yung tinitingnan niya yung pinakaunang ring ng otolith. Ang galing lang. Yes, yan din yung gusto naming malaman kung saan siya yung spawning ground. Yun, kung sa Visayan Sea or kung saan talaga siya pumupunta-punta. Yan din. Tsaka kailangan namin kasi before that, kailangan muna kasi namin i-correlate siya sa mga environmental factors temperature per depth, ano yung depth, temperature, and then temperature sa coastal to offshore, ganun. Marami pa talagang dapat gawin. What do you mean dun sa saan pumupunta, like from deep sea papunta dyan sa Visayan Sea? Itong squid na Eurytotis dovocelli, yung eggs kasi nila nasa shallow water, yung around 15 meters. So yun nakikita. So that means meron kami idea nga, okay, dito maybe suitable for them na mag-spawn dito kasi marami na ina-attach ng mga squid kasi yung eggs nila dun sa may debris na kung pwede may protection ba yung eggs nila. And then as they grow old naman, naging juvenile, sub-adult, pumupunta sila offshore. Well, hypothesis lang. Okay. Hypothesis lang. So pupunta sila offshore and then doon na sila lumalaki. And then after nilang parang ready, mature na sila, ready na ako mag-spawn, itong mananaki, bumabalik sila sa kung saan sila nagsuspawn. So, yun yung kailangan naming malaman, saan siya nag-spawn, saan yung feeding ground, saan yung yun. Parang din pala, parang pawikan. Di ba ganun din sila? Bumabalik sila kung saan sila pinanganak. Kasi parang siguro suitable doon na ilagay yung nila, eggs. Ayun. So I guess madami na tayong na-discuss dun sa results ng studies ni Jessica. Ngayon punta natin yung behind the scenes. So dito sa study mo, anong klaseng funding yung kinailangan mo to do this? yung first study kasi under yun ng DOST project. So yung fund, syempre from the Philippine government. So, hindi masyadong ako ang nag-analyze, but yung data is for the project. So, hindi masyadong, hindi talaga ako nagkuha ako yung humahanap ng fund. So, but my study now in PhD, nagpo-propose kami ng study or research dito sa Marine Corps, sa KCC. So, nag-propose So, sila ako. mismo nagpa-fund? Yes. So, first, nice. Kailangan ko munang i-defend yung study ko. Bakit kailangan ka naming i-fund? So, dinefend ko yung research ko. Kasi, bakit kailangan ka naming i-fund? Yung samples mo, Philippine. Di ba? Why not sa Philippines na lang? So yun, nag-propose ako ng research ko sa KCC and luckily we were granted for 2 years naman. Nice.
Ay siguro emphasize ko lang sa viewers and listeners. Ito din yung I guess limitation ng mixed na scholarship. Kasi hindi kasama dun yung thesis funding. Yes, only Nakadepende allowance. yun sa kung may pera yung advisor for your Yes. research. At kung may project siya. So gaano kalaki yung funding mo ngayon to do this? per year kasi siya around sa first year meron 200,000 yen. Okay. So the next year naman another 200,000 yen. So magkano ba yun sa peso? Pero naman siya? Mga one-third. So naman siya? Kasya naman. Sobra sa kung ano yung kinukuha naming samples. I mean, ini-expense. Ano usually yung expenses na napupuntahan ng ganon? Pag-buy ng samples, napakamahal. Okay. Lalo na yung giant, yung malaking mahal talaga siya. Okay lang yung maliliit kasi sa 1 kilo, marami ka namang pwedeng makuha na nun, di ba? Ilang number of sample na yun. Yung malaking pusit, 1 pusit is around 3 kilos, 4 kilos. So sa Pilipinas mo siya binibili tapos dinadala dyan? Ini-extract ko yung statolith sa laboratory dun sa UPB, yung previous na laboratory ko. Okay. And then dinadry ko and then dinadala ko sa Japan. Pero meron din akong dinadala yung islands. Another part of the study siya, yung islands. Actually, pa lang siya yung gusto din namin kunin kung anong elements ang nakukuha sa islands kasi parang related siya sa feeding ecology niya. So, but hindi siya kayang dalahin sa airport. So, kailangan namin ng maraming papers para lang mailabas siya para lang makalabas siya papuntang Japan through the help of my friend. And then yung facilities, libre naman dyan sa di ba? Yes, actually. Sa KCC. Ayun yung advantage dito na libre lang lahat ng mga high-tech na equipment. Kasi pag sa ibang ibang universities may bayad. Like for example, SEM, magkano yun? Tag 3,000 pesos ata yun. Tapos dito, wala, magpabuka lang. Pwede na, pwede ka nang mag-analyze. So, walang bayad. Grabe yung facilities nila dyan sa Jamstech. Yan lang yung masasabi ko, mapapasa na all ka na lang. Mayaman yung Jamstech. Ano yung mga challenges pa in doing this research aside dun sa binanggit mo na may mga samples na hindi basta-basta madala sa airport? I think yung transportation lang naman. Transportation of samples from Philippines to Japan. And actually, meron pang Taiwan. yung samples kasi namin right now, after nung second study, merong Philippines, Taiwan, to Japan. So, same study, same species, Eurytutis dovaucelli. So, yung kailangan mo pang ipatransport going to Japan, yun yung major problem kasi so kailangan ng funds, ganun. And kasi wala namang problem sa equipment, meron naman available naman siya. I think yung transportation lang talaga ng sample at saka okay naman. I think na nakukuha naman. Pero yung transportation talaga yung major. Yan yung major. Yan yung problem pag nag-aaral ka ng resources sa country natin tapos dadalhin mo pa ganun. Gano'n kadami yung nadadala mo at a time from UPV papunta dyan? Parang chine-check-in mo siya sa sa airport? Okay naman siya. Statolith lang kasi hindi siya yung tissue. Okay. So, Gets. parang hindi siya bawal. So, mas bawal yung tissue kasi or yung yung mga fresh samples. Ano yung mga matatawag mo na mga ugly na mga experiences in doing this research? Ugly or good? Pwedeng both. Both. I think yung good, kung good is yung most memorable na experience, I think. So, while doing this kind of research,
is that you will, I think, good siya sa akin na yung maka-encounter ka ng fisher folks. Para sa akin, good siya, good memories. Kasi parang humble experience ba? How you na nakikita mo sila, how they put a lot of effort because they depend on these marine resources as their income and make that resources na sustainable for them ba. So it's kind of like fulfilling. It's a good memory story. It's kind of fulfilling in the field of science to see how you will help them based on your results of your study. So maganda siyang good memory siya sa akin na yung effort ba na ginagawa nila for them na kasi kailangan nila ng income tapos nakaka-contribute ka dun sa sustainability ng resources na yon. The downside, I think, or the ugly is only a few appreciate this field. Kasi marami akong usual to na tanong, bakit mo kailangan pag-aralan ng pusit? Kinakain lang naman natin yun. Bakit kailangan mo pa, even by family, but actually, hindi ko naman ina-underestimate, but ini-explain ko naman. So, I often get asked questions like that. And I think it's because there's still limited knowledge or information about them, which is why they don't see the significance of our field. So, but hindi ka naman siya ginagawang downside, major downside. But I think it's kind of kanang yung parang ginagawang siyang parang nakaka-motivate na lang to give them information na kailangan natin tong pag-aralan. I think for me, very important din na ma-emphasize natin yung importance ng ganitong types ng studies kasi ayaw natin na balang araw mabibigla na lang tayo na wala na tayong ganitong wala na tayong ganitong resources kasi hindi natin napag-aralan paano siya i-manage. So ayun. So hopefully yung mga audience natin ngayon nagkaroon ng bagong appreciation in this field of research. And then sa mga studies mo, kailan mo siya na-realize na pwede na siyang i-publish as a paper? And then, paano ka nag-decide na yung itong part ng dataset, isang paper to, tapos yung itong part naman, follow-up paper na siya, parang ganon? I think I realized it when I already answered the objectives of my research. Kasi, at first, kasi yung technique ongoing kasi siya current debate siya sa field of cephalopods. So anong technique yung gagamitin. So after namin na okay gawin natin tong isang technique and i-complement yung traditional technique. And then na-realize ko na okay na siya for publication when your results are backed up by a lot of existing literature. And then, na-answer mo na yung objectives mo na kung anong technique talaga yung suitable for the growth model of the squids. And then, yung isa naman, so parang hanging kung population ka lang. So, na-realize ko, why not look into the individual growth of squids and ano yung environmental factors kasi napaka-importante yun. Yung environment natin nag-iiba, nag-change siya every year, di ba? So, kailangan nating malaman kung ano yung factor na nakaka-apekto sa growth ng squid, sa individual growth of squid, and yung mga other factors pa na related. So, I realized na okay na to for publication, yung kung may story na siya at nagko-correlate lahat ng result. Yung hindi siya ba yung kulang. So, enough na siya to conclude na itong month na to is fast growth siya, which means also related to its biology. So, yun. At saka back up naman siya with several existing literature. So, yun. Sufficient for publication. Ay, ngayon ko lang pala naisip kasi di ba yung second study mo, parang
dinidetermine mo yung environmental factors affecting yung growth nila. Mhm. So does that mean na in the future pwede mo siyang magamit to project ano yung magiging, ano bang tamang term? Gaano kadami yung magiging squid kung ganito yung environment given yung mga climate change scenario, parang ganon. Or masyado ng ano yan, far-fetched idea. Pwede. Actually, yung better talaga is to analyze them or to study them annually. Kasi makikita mo yung trend. So, maganda talaga na may temporal na data kung gaano sila kabilis lumaki, nag-slow ba sila at this year, anong meron sa year na to, bakit naging maliit na lang yung stock, anong meron sa environmental, anong meron sa environment na nakaapekto sa growth nila. So yung ganon, actually important talaga na may yearly or annual ka na data about that, but it's a limitation for us kasi we need a lot of funds and we need a lot of hands to work. So if you're interested to study squids, it's nice to explore also. And I think yung mga annual monitoring na yun, I think malaking limitation din talaga siya sa Pilipinas. Walang gumagawa ng ganun ka-continuous na mga studies kahit sa ibang mga fields. Moving forward, ano pa yung mga plans mo in this research? Well, kanina pala nang banggit mo na, pero siguro ano lang, to emphasize or maybe to add on dun sa mga nabanggit mo na kanina. I think I would like to explore more on the chemical research. Kasi malaki yung field ng chemical research ng statolith ng squids. Mainly, I think kasi tapos na ako hindi man tapos, but ongoing sa trace elements. I think stable isotope na naman kasi more naiintindihan natin pa talaga yung lifetime movements niya. Yung stable isotope correlated to the temperature. And mas na-understand natin yung lifetime movements niya and environmental conditions they experience from young to old. And also islands. So actually it's a new field of research sa cephalopods, yung islands, kasi related siya sa feeding ecology. So para siyang mirror. Para siyang mirror na kung ano yung kinakain nila from young to old. Meron din kasi siyang rings sa islands. So, makikita mo din kung gaano siya katanda at ka-young using the islands. So, maganda din siya i-complement sa statolith natin. And then, but siya more focused on feeding ecology. So, parang mirror siya sa kung anong nangyayari sa life niya. And then, another one is yung beak ng squid. Meron ka ring growth rings doon na nakikita. And then, yung pen. Pen? Yung pen, yung sa likod ng... Okay. Gets. Gladius yung tinatawag namin. Gladius, yung parang yung sa pusit, kinukuha yung pen sa likod, parang backbone Parang nila. backbone, pero hindi pala backbone. Hindi. So yun, may rings ka rin na nakikita doon. So kasi yung statolith maliit tsaka laborious yun, pwede din yun gamitin. Meron pala yun. Pero hindi pa siya masyadong gina-studyhan ngayon. Makabili nga ng pusit. Tingnan ko yung ring na yun sa likod. Lagyan mo ng oil. Just ipa-dry mo. Mas clear ata yun. So, may ganong steps pa pala para mas clear yung ring. So, kasi yung statolith napakaliit, kailangan ng microscope yun. I think may information ka din na kukuha dun sa pen. So, maganda yun ipang correlate lahat para malaman yung kung ano pa ang kailangan nating malaman sa squid. Nice. Abangan namin yan. Abangan namin yung future publications Kailan yun? mo. Itutuloy mo pa ba yan sa postdoc? Sana. Kung makuha. Ano yung ma-advise mo sa mga aspiring researchers?
Actually, hindi pa naman. I'm still learning ngayon. So, not super expert yet. But I think isa sa mga advice ko is I encourage them to keep moving forward. It's normal to feel uncertain sa field mo, but I think if my curiosity and determination ka naman, that will, I think, lead you to a greater understanding and appreciation of your research. So I think you must be dedicated sa research mo kung gaano yan kahirap. But I think mari-reward naman siya soon. Ayun. And then, lastly, do you have anything to promote? Yun, yung sa una. We have a doctoral scholarship, PhD scholarship available at Kochi University, Japan. So it's under Kurusho Science Program supported by MEXT Scholarship, Government of Japan. So if you're willing to apply, just contact us, and we have a website from our university. Meron dong mga list ng professors. So pwede nyo silang i-email kung sino yung same field mo. And then, kayo na ang mag-communicate. So, yun. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Naka 1 hour na rin tayo, and I hope madaming natutunan yung audience natin ngayon about squid, and also sana nagkaroon kayo ng bagong appreciation sa ganitong field ng study. So maraming salamat, Jessica. Maraming salamat sa ating audience for giving us your time. See you everyone sa next episode.